rasyonal mabomoto or ang ginagawa mong pagboto ay base lamang sa iyong emosyon, paulit-ulit lang na mangyayari. Yung kahirapan ng Pilipinas, yung problema sa trabaho, yung problema sa traffic, yung problema sa edukasyon. Paulit-ulit lang yan sapagkat nilalansi lang tayo ng mga magagaling na propagandist. Sabi nga natin is yung tawag dito, mga PR man, strategies, kung papaano nila isiship yung ating utak, papaano tayo bumoto. So, ganun nila nilalaro yan. Kaya nga po ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, pag nakarinig kayo ng pro-China candidates, yung PDP laban, it's a part of their game. Yung fear they will instill or inject in your mind that this particular candidates, this lineup of na mga kandidatong ito ay sila ay delikado sapagkat maaaring ibigay nila yung ating karapatan or soberenya ng Pilipinas sa China. So nakikita niyo kung paano nilalaro nila yan. So balik uli po tayo sa PDP laban. Katulad ng sinasabi natin kanina na bakit natin ulit iboboto nga? Iboboto natin sila as a team. Yun ang titingnan natin. Kasi yun talaga ang kanilang gagawin. Napatunayan na ba at may karapat dapat ba yung mga politiko na yan dyan na umupo at alam natin na isusulong nila ay yung pulisiya ng Duterte na transparency, yung tinatawag na anti-corruption and peace and order? Opo. Paano natin napatunayan yan? Tingnan nyo si Bongo. Diba? Nakita nyo ba na nakipagtalo yan doon sa Senado at nakipagdebate? Maaring merong cross-examine, nakipag-debate siya ng simple pero hindi ganoon kagaling. Pero yung batas na kanyang naipasa, diretso sa sikmura ng karaniwang Pilipino o ng mayorya. Ano yun? Ang isang halimbawa, yung Malasakit Center. Hindi ba? Ang ganda noong ideya niya doon sa tinatawag na Malasakit Center. Si Bato de la Rosa na ating tinalakay din nung nakaraan, di ba? Ano naman sa kanya? Peace and order, di ba? Kaya niya na mag-craft or mag-draft ng mga batas na may kinalaman sa peace and order sapagkat nanggaling siya sa Philippine National Police na yung kanyang gagawin ay hindi naman matatapakan yung karapatan ng mga sibilyan. Kumbaga balance lang. Napatunayan na din natin yan, kaya nga kung inyong mapapanood minsan sa Red App or doon sa YouTube, may makakita kayo doon na may isang foreign journalist na ini-interview siya kung paano niya protektahan yung isang lugar doon sa Mindanao. Diba? Bata pa siya, may buhok pa eh. Diba? Yung mukha siyang 3 araw na yata, 1 linggo na yata hindi naliligo dahil nakikipagbakbakan siya. So alam niya kung paano gawin yon. At natalakay na rin natin na hindi nyo pwedeng questionin yung katalinuhan ng tao. Diba? Panoorin nyo yung aking mga na-post ko na parang hindi ko pa na-post. Hayaan nyo po, i-slice ko tapos ipopost ko. Sapagkat yung isang gabi ko pa na topic yung na-post ko ngayong araw na ito. May ginagawa tayo. So, balik po tayo doon sa ano natin, sa mga diskarte nila at nung mga kalaban sa politika ng PDP laban. So, ang isa din sa mga nagtutulak sa atin kung bakit ibinoboto natin yung isang tao ay doon sa paghanga natin, yung karisma natin. At hinahatulang kaagad natin sila batay doon sa kanilang background. Doon sa background nila na ganito lang pinag-aralan niyan, ganito lang naman ang trabaho niyan, papaano na. Sabi ko nga, team sila. Sabi ko kahit nga po, matatalino yung mga yan, kung sila rin naman pagdating doon sa Senado ay maglalaban-laban at sila hindi magkakasundo, walang matinong batas na maipapasa. Diba? Wala. Bakit? Naubos yung naubos yung sabihin natin naubos yung panahon nila sa pakikipagdebate. Tayo naman hangang-hanga, ang galing talaga ni Senator ganito. Ang galing makipagdebate, napakatatas. Tapos nagsasite pa siya ng mga article, nagsasite pa siya ng mga ng konstitusyon, di ba? Talagang magaling talaga. Ang tanong, ibinoto ko ba natin sila
dahil sa galing nila sa debate. Hindi. Iboboto natin sila dahil sa galing nilang gumawa ng batas. Paano ka magiging magaling gumawa ng batas kung hindi mo alam yung ground, yung nararamdaman ng marami, yung kagustuhan ng marami? Diba? Tingnan mo yung mga kandidato ng administrasyon. Ang tatagal na ng mga politiko na yan. Pero ano ang medyo sabihin natin is major legislative agenda na ipasa nila o batas na naipasa nila na pinapakinabangan natin. Diba? Meron pa nga isa dyan na, diba, nandaya tungkol sa kanyang dokumento para lang makakuha ng citizenship sa Amerika. Tapos nung question, anong sasabihin niya? Masama ba na nag-TNT at mabigyan ko ng magandang buhay yung aking mga anak? Tingnan nyo, kumakandidato pa lang manloloko na. Bakit? Ang pinag-uusapan nag-falsify ka ng isang dokumento para makakuha ng iyong citizenship sa isang bansa o sa Amerika, sa United States of America. Doon pa lang, ano na kaya kung nakapwesto ka? Di ba? Diba? Diretsohin na natin si ano ba yun? Si Erich Sylvester Tulpo, di ba? Doon pa lang nanloko na siya ng mga kababayan ng ibang, kumbaga nag-falsify na siya ng isang dokumento. Paano pa kaya dito sa Pilipinas at di ba? Tatayo ka diyan. Kumbaga yung moralidad mo wala na, di ba? Wala ka na, kumbaga hindi ka na namin pagtitiwalaan, di ba? Sino pa? Yung sinasabi ni Marcos, sabi ni Bongbong Marcos, baka daw yung iba dyan na tumatakbo na senador naputusan lang na bumili ng suka o mag-deliver ng suka ay binigyan na ng COC. Sino ba yung inutusan ng nanay niya magbenta ng suka? Hindi si Manny Pacquiao. Ay, Mane, bumalik ka ng ng suka. Diba? Bumili ng suka. Kung titignan natin, talagang patingin nyo ba isusulong nila yung isang layunin diyan sa lehislatibo, sa Senado? Kaya po ang pagboto po natin, tandaan po ninyo, siguro kinakailangan na hindi naman sinasabi ko na yung sinasabi ng mga pink na I will educate you. Hindi po. Kasi hindi naman tayo professor, hindi naman tayo kumbaga base lang dun sa experience natin. Kayo may experience na rin kayo. Iba kasi yung learned saka dun sa experience. Dun ako sa ma-experience na tao compared doon sa maroon o nag-aral na tao. Bakit? Yung experience, may karanasan tao, actual niya na nakita, naramdaman at nasaksihan yung mga pangyayari. Yung isang natutong tao, saan lamang siya natuto? Sa school, sa libro, and yung kanyang natutunan, hanggat hindi niya nararanasan yun, ay para sa kanya, theory lang para sa kanya yon. So, doon tayo sa mga experience, may mga experience na. Diba? Kaya lang, yung iba kasi, matandang walang pinagtandaan, diba? Yung ibang matandang walang pinagtandaan. So, ang gusto po natin mangyari ngayon is, matuto tayo batay doon sa mga karanasan natin nitong mga nakaraan. Sige, i-reset natin since nung 1986 after the Filipino ousted the former President Marcos Sr.